Duterte at kay Bongo. Oy, Bongo! Bongo! Si Bongo lilipat na. Kaya ang sabi niya, bye-bye Sarah. Si Bongo ay lilipat na. Kaya ang sabi niya ay bye-bye Sarah. Aray ko. Na-transmit na po nung office ni Secretary General Shelley Grapil po yung impeachment complaint versus VP Sara. May winaw lang po, meron na po bang at this point, alam po namin medyo mahaba pa, meron na bang preparation na ginagawa ang Senado in case na maiakyat po sa Senado ang impeachment versus VP Sara? The Senate is always ready. Kasi part of our job yun eh. Ayan, kaya ka napapahamak eh. Alam mo, Tito Sen, maghinay-hinay ka kasi sinasabi mo, kaya ka napapahamak. Kasi pinapakaba mo yung betlog ng mga minorya eh. Aray ko. Diba, pinapakaba mo, Tito Sen eh. Hello, it's me. Ayan, sinabi mo kasi ipo-forthwith mo. Ayan, kinabahan sila, binoto ka tuloy tanggalin. Kailangan nung muna kasi sabihin eh. Eh kasi si Tito Sen talagang susundin niya forthwith. At nung minorya siya, nakita po natin ha, nung minorya siya, sinapol niya lahat yung mga hayop na yan. Kaso pinagtulungan po ni Joel at ni Chis Escudero at ni Marcoleta. Kasi nga, sila ang mayorya nun. Kaso nabaligtad na ngayon si Tito Sen na. Yung nag-eager. Si Tito Sen po yung the one person that is eager to held the impeachment trial forthwith immediately. He is the one. He is the person that is willing forthwith trial. Kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there. It's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Okay. As far as I'm concerned naman, I am being briefed by some justices friends Oy. because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court. Yes. Pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. Yun ang pinakamahalaga lang naman sa ano eh. Oh, ayan na. Kasi si Tito Sen po ang magiging presiding officer. Siya yung maninimpla. Kapag may pinresentang ebidensya, siya ang magpapa-proceed or not. Your Honor, I like to see a representation of this evidence. And I like to see that we vote for this relevance of this evidence. Sabihin ni Tito Sen, okay, there's a motion regarding the evidence of Sara Duterte conniving with Ramil Madriaga. Kagano si Tito Sen dyan. Parang sino ba yun? Si Davide. Si Davide at Enrile. Ang tanong kaya natin yan, teka lang, wala siguro, may uupo ba din dyan? May uupo kayang tiga justice dyan, katulad ni Davide? Wala siguro, no? Wala ba? Kasi, walang uupo kasi, hindi naman president yung i-impeach, di ba? Alam ko pag president lang yung i-impeach, may uupong isang justice, katulad ni Davide. Tama ba? Ewan ko, tignan nga natin. Yun ang pinakamahalaga sa impeachment eh. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong papasa ng kung ano-ano sa'yo at sa court. And then yung rules on criminal procedures. Yun. I'm preparing for that, being the presiding officer. Now, whether I'm the presiding officer or not, sapagkat pagka-presidente ang ini-impeach, yung Chief Justice ang presiding officer. Still, as a member of the Senate and as a member of the impeachment court, you have to be prepared. Sapagkat hindi porke presiding officer, let's say yung presiding officer ay mayroong gustong i-sustain na objection, ayaw ng mga member. Ang member ng masusunod. Yung court ang masusunod, hindi yung presiding officer. Siya nga ang presiding officer, siya lang yata. Ayan, sinasabi niyo, siya lang yata. So kailangan, as a senator, alam mo din dapat yung mga rules. As a senator, you must be aware of whether you're a lawyer or not, you must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is a articles of impeachment that reaches us.
SP, nabanggit niyo po na may nagbi-brief na sa inyo ng mga justices, ano? Sino-sino po ba yan? Pwede ba nating i-reveal? And kailan pa po kayo nag-start magpa-brief? Well, as of now, tatlo, dalawang CA, dalawang taga CA, saka isang taga CTA. Oh, ayan, ako baka may training pa, nagte-training na si ano, nagte-training na si Tito Sen dito sa sa pinaghahandaan niya ng impeachment. Okay. I mean, CA, Court of Appeals, Yes, sir. yung isa taga Court of Tax Appeals. Mm. Huwag na natin magitin mga pangalan at baka, di ba? Kailan po kayo nag-start? Nakakaya naman, nakikisama na nga. Kailan po kayo nag-start, sir? Noon? Siguro mga 2 weeks na. Uy, Mm. 2 weeks na. In fact, I had one yesterday. Mm. Ah, Opo. SP, ano briefing ngayon, briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro eh. Ganyan. Apo. SP, alam po namin na sobrang veterano na po kayo sa mga impeachment proceedings, ilang impeachment na napagdaanan nyo. Pero ano po magiging kaibahan? Let's say, siyempre nga, kayo po ang magiging presiding officer this time and non-lawyer po kayo compared dun sa mga dati po nag-preside. Ano po magiging kaibahan ng magiging pamumuno nyo sa impeachment court? Wala naman akong nakikitang dapat maging kaibahan sapagkat kahit anong si Chief Justice Fernandang alam mo, talagang dito ko po, alam nyo, sa totoo lang alam mo, bukod sa Makati BJ ako, dito ko na ano talaga ni Tito Sen eh. Dito po talaga ako umanga sa kanya. Kasi talagang open siya, transparent siya na pag dumating yung impeachment doon, simulan talaga, sinusunod niya yung konstitusyon. Pangalawa, yung committee draft report ng Blue Ribbon, ang sabi niya, so be it. Yun talaga kung nagkasala yung mga ibang senador, so be it. Hindi niya pinagtatakpan, hindi katulad ni Jesus Escudero. Pusang ina ka, hayop. Aray ko. Ang tahimik mo, Chis. Ang tahimik mo. Dumaldal ka katulad ng nakaraan, hayop ka. Aray ko. Teka, sino ba? Davide. Si Chief Justice Davide ang presiding officer at saka si Senator Juan Ponce Enrile presiding officer. They follow the procedures eh. Ganun naman kailangan gawin mo. You follow the procedures. At saka kapag may controversial, you throw it to the body. So wala akong nakikita ng pagkakaiba dapat. Ganun din yun. More or less. Sir, kung naghahanda na po kayo yung mga other senators, at least sa majority, naghahanda na rin po ba sila? Most probably. Mm-mm. And sir, I cannot answer in the affirmative na 100%. I'm not sure. Pero maybe. Because dali naman yun. Marami silang mga abogado sa paligid nila. I'm sure they're being briefed every now and then. mm-mm. Kaya lang, mas importante yung pagka, let's say, you're either majority leader or you're the presiding officer, you must be well briefed on how to conduct the impeachment court. Conduct lang naman eh. Hindi ikaw ang judge You must remember na ganun eh. Ang judge yung buong impeachment court. Yes, sir. Sir, and lastly, yung kay PBBM, mukhang virtually, mukhang nabasura na talaga yun, pagbubutuhan na lang sa plenary. Pero itong kay VP Sara, maraming nagsasabi na baka ito yung pumanik talaga sa Senado. So kung ang matuloy lang po yung kay VP Sara, wala na po yung nabanggit nyo siyempre na MWF or TTHS, talagang every hapon, yun ang magiging schedule ng impeachment. Yan ang gusto ng mga Pilipino pa naman, no? May telenovela. No? Every hapon tayo magkakasama nito, no? Para tayo nanonood ng Netflix. Aray ko. Yan ang Di ba? Yan tayo na baliw eh. Mga Marimar, Seryo, Pulgoso, Nature Garden. Di ba? Wachilay, Wachiwip, Wachilele, Wachiwip, Whip, Wachilele. Aray ko. Kada hapon, no? May pinagchichismisan tayo, no? Yan ang gusto ng Pilipino eh. Basta nagkaroon ng impeachment ang ating sa amin, ang isasuggest ko sa aming mga kasama, na I'm sure papayag naman sila, is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. Ganun din naman yung Monday, Tuesday, Wednesday namin talaga. And then, most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to
unfair to the public and unfair to the person being charged. Mhm. Under your watch, SP, sa tingin mo, mga anong timeline na nakikita nyo? Ilang months ba yan bago matapos po? Mahirap tansyahin yan. Depende kasi sa presentasyon ng prosecution yan eh. At saka sa presentasyon ng defense. Mahirap tansyahin yan. Mhm. Pero definitely, handang-handa na po kayo dahil sinasabi nyo nga, nagpapabriefing na po talaga kayo. Naghahanda. Naghahanda talaga. Nako, parang may nasagap akong balita mula sa ating internal agent. Ayan po, meron po, as of the moment po, may magpa-file po ng third impeachment complaint. Sabi ko na sa inyo eh. Aray ko. Kulit niya. May magpa-file po ng third impeachment complaint at ayon po dito sa ating nakalap ay mga madre, mga madre sila at pare. Ayan, mga madre, mga pare at iba't iba pang basta may magpa-file po. Sandali lang, hanapin ko. Just in case. And so there's nothing wrong kung naghahanda ka at hindi natuloy. Ay, well and good. Okay lang. But still, nakahanda kayo. Because it's part of the job of the Ayan, kasama daw po si Attorney Ligutan. Si Attorney Ligutan po ang kasama ng mga madre at pare. Patay ka na yay! Aray ko. Aray ko! Ayan na! Ubos! Nako! Magko-presko na naman si Sara niyan. Mga kababayan, ako po ay pinagtulungan. Mga kababayan, ako po ay pinagtulungan ng sangkatauhan dahil ako'y may kabaliwan. Aray ko. Dahil sa nakawan na aking kinaugalian. Aray ko. Ubos! Pati pantubos! Oh, tapos! Okay po. SP, thank you so much po. Si Yes, sir, listening pa po si Ate. Teka lang, kukunin ko yung balita. Diretso natin to. Pa po ang next sa akin. Salamat po ng marami. Magandang umaga. Thank you. Ian. Hi sir, good morning po. Morning. Sir? Opo. Sir, Hmm. ang question ko, within the majority block, kasi ang napo-point out na dissatisfied minority, kaya nga sila nasa minority dahil hindi sila agree sa Senate leadership. Pero sir, sa majority, within the majority, meron ho bang kumausap sa inyo dahil na-disappoint dun sa Blue Ribbon Report, or tukuyin na po natin si Senator Mark Villar kasi dun sa draft report na lumabas, recommended po na kasama siya dun sa recommended na for further investigation. Member po siya ng Blue Ribbon Committee, sir. Wala naman. Nag-uusap naman kami ni Senator Si Mark! Tahimik na! Mark! Lapit ka na, Mark! Mark! Parang third batch ka eh. Aray ko. Lapit ka. Mark! Third batch, okay? Sunod muna, Jingoy Joel. Si Cheese, baka third batch na rin to eh. Jingoy Joel muna tayo. Jingoy Joel, makukulong sa cell. Ayan kasi, magnanakaw, grabe. Hey, Jingoy Joel, makukulong sa cell. Aray ko. Mark Villar wala naman siyang binabanggit na tungkol doon sapagkat for further investigation na if ever kung ako yung person na binabanggit, let's say ni Soto dapat for further investigation. So, di mabuti nga para malaman nila kung may kasalanan ako, wala lalo na kung wala akong kasalanan, di investigasyon na para ikangay malinis yung pangalan ko. Walang kumakausap sa akin sa members ng majority tungkol doon. Pero sir, hindi po ba nakasama ang magkapatid na Villar doon sa nagmuntikan na mag-coup against you? Ewan ko, mahirap. Sabihin mo na, Tito Sen. Sinabi mo na sa akin yan eh. Aray ko. Sabihin mo na! Huwag kang mahiya! Na inaahas ka nila! Sabihin mo na! Aray ko. Hirap sagutin yung tanong na nipa kasi basta kami nila Senator Subiri, hanapon na namin nagro-roll call na, hinahabol pa ni Senator Cayetano si Camille Villar doon sa lounge What does that mean? It means that baka magkakapi sila. Pakinggan nyo. Ganito magparinig si Tito Sen. Tignan mo ha. O baka Senator Subiri, hanapon na namin nagro-roll call na, hinahabol pa ni Senator Cayetano si Camille Villar doon sa lounge Aray ko. Ayaw niya sabihin no? Pero sabi ni Tito Sen, magro-roll call na si Mig Subiri, pero si Cayetano, hinahabol pa si Camille sa lounge.
Di ba? Inahabol pa. Camille, bilis, pirma! Aray ko. Sabi ni Tito Sen, inahabol pa ni Cayetano. Aba, magaling. Oh. Ano sabi ni Cayetano? Camille, magkape tayo. Lagyan mo ng prime water. Patayin mo si BBM. No joke. What does that Sabi mean? It means that baka magkakapi sila. Baka nagkasabay lang papunta ron. Yun. Kaya mahirap sagot. Booking ang mga bilyar. Sinabi ko nga sa inyo, Pia Cayetano, 2 bilyar. Oh, para maging 11. Pipirma si Loren, 12. Oh, Pia Cayetano, 2 bilyar, 11 na. 8 ang binorya, 11. Pag pumirma si Loren, 12. Kaso dinicline. Panglima si Bato para maging 13. Kaso, hindi nila napapayag si Loren. At merong po tandaan nyo, merong minorya na binabawi ang pirma at gustong pumunta sa mayorya. Aray ko. Mamaya, malalaman nyo. Hindi yung tanong mo. Pero possibly, pinuntirya na ma-recruit Oh, laban kita mo? sa inyo. Ha? Most probably, yes. Oh. Oh, kita mo? Ayaw mo kasi Tito sabihin Tito, sinasabi ko yung pag-uusap natin Magiging hindi ako Magiging hindi ako relevant. Aray ko. Diba? Sinabi ko na yung pinag-usapan natin Magiging hindi ako relevant yan, Tito Sen. Aray ko. Diba? Oh. Meron pa kayo nakita, sir, na iba na malamang inengganyo from among the majority black members, sir? Wala eh. Wala eh. Kahit na hearsay, hindi ko mahirap. Ay, Ma'am Lorna at Mirna at Ma'am Heidi, shoutout po, Irma Kapuyan, Ma'am Luisa Macmellon, Ma'am Gemma Baracao, Ma'am Julier, shoutout po sa inyo. Yan po yung mga matatanda na medyo may makalubot na po. Aray ko. Mahirap maisip eh. Opo. Pero so ito na lang, can you say na you can sleep soundly this weekend and sa mga susunod na araw dahil kampante kayo, sir, dun sa support ng majority, wala nang mag-a-attempt ng coup? Oo naman. At saka whether there is or there isn't, I can sleep soundly. Basta ginagawa kong tama yung trabaho ko, ay ako'y lumalakad ng matuwid at ako'y hindi ko aagrabyaduhin ng taong bayan o wala ko aagrabyaduhin ibang tao. Whether I'm Senate President or Minority Leader or just a regular Senator, I will sleep soundly and I'm not worried. Kung merong majority. Akala ko rin bumaliktad yung tatlo, hindi pala. Hindi bumaliktad si Win, si Migs, saka si JB. Siguro ayaw din nila kasi yung committee nila. Yun din ang iingatan nila dyan, yung committee nila. Yung committee nila. Yun ang iingatan nila dyan. Kaya nga sinurvive nila ito kasi kumparahan to sa mga committee. Magre-reshuffle na naman yung committee. Tsaka katarantaduhan po yung coup. Kawawa po taong bayan dyan. Papalit-palit ng committee. Papalit-palit ng leadership ng committee dyan. Kawawa yung taong bayan. Mapapending yung mga batas. Kaya sira ulo yung mga ng mga kudita dyan. Sabi nga ni Lacson, pagtataksil yan. Aray ko. Wala naman silang ginawang masama di ba? Pagtataksil yan. Eto na. Pangatlong impeachment. Eto na po. Pangatlong impeachment. Makinig. Aray ko. Pangatlong impeachment. Here we go. Eto na po. Pangatlong impeachment. Walang sound. Nasaan ang sound? Third impeachment complaint and call them. Here we go again. Together with me, as a hapong ito, I would like to recognize and call them one by one, recognize them, yung mga naghain ng third impeachment complaint against the Vice President. Maalala nyo, exactly more than a year ago, this site is familiar because andito rin kami like December 18 of December 2024. 4 pala. So we have Reverend Father Joel Sabalya Nako. of the Diocese of Novaliches. We have Father Joselito Sarabia of the Congregation of the Mission.
We have Father Edilberto Baculi Nako. of the Congregation of the Mission. We have Father Rogelio del Rosario of the Missionaries of Jesus. We have Pastor Leonard P. Arevalo of the San Bartolome. Oy, mga tunay na pastor po ito ha, hindi yung kibuloy ha. Hindi po kibuloy ha. Aray ko. Mga tunay na pastor po yan ha, hindi po yung manyakis ha, hindi po kibuloy. Pastor po talaga. Christian Fellowship. We have Pinky Tam of the Stand Up for Good Rosary Group. Then we have Maria Loreto Lopez of the Matina Community Pantry and Consensia Davao and Celda. And we also have members of the Integrated Bar of the Philippines from Cebu. We have Attorney Jalilo de la Torre. We have a veteran freedom fighter from Cebu, Attorney Democrito Barcenas. We have Attorney Lourdes Barcenas. And we also have nuns from the Daughters of Charity. We have Sister Maria Liza Ruedas. We have Sister Violeta Cecilio. We have Sister Geraldine Dinoga. And joining us are also priests. We have Father Joen Porcincula, and we have Father R. Villanueva. We are honored to have been endorsed by no less than our party list representative representing Mamamayang Liberal, Congresswoman Laila De Lima. Oh, bumabawi ah. Ma'am Laila De Lima endorser ah, bumabawi. Aray ko. Si Ma'am Laila De Lima pala endorser ah. Aba. Bumabawi ah. Aray ko. Honor po, Madam. Now, to give you an overview of what we filed. Seven days after the House of Representatives impeached the Vice President last year, the Sandigan Bayan ordered the imprisonment of a public school principal for pocketing 5,000 pesos. The school principal is ordered to be imprisoned for 11 years. It happened a week after the impeachment last year. And this is the second time that the third set of complainants, the group is filing an impeachment complaint against the Vice President. On what grounds? We are invoking the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, Yes. plunder, malversation, graft and corruption, Yes. bribery, and other high crimes, to the tune of 612,500,000 pesos. I repeat, Patay. it is contained in the complaint that the Vice President has amassed at least 612 million pesos, 612,500,000 pesos. And so I ask, if on one hand, we can send to jail a public school principal Yes. for pocketing 5,000 pesos for 11 years of imprisonment. That is on one hand. Can we give a free pass to the Vice President Tama. for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Tama. Do we give the Vice President a free pass Tama. just because she has a famous family name? Yes. How do we talk to our kids? We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail for 11 years Yes. and let the Vice President go scot-free Yes. just because she has a famous family name. Yes. It came to a Oy, point, malaman po yun ha. Meron po 11,000 na 11,000 pesos na nagnakaw, ilang taon po nakulong. Samantalang po ang Vice Presidente magnanakaw po buong pamilya. Hindi natin ipakulong. 'Di ba? Tama po 'yun. 'Di ba? Mahina po yung sound nila, sir. Mahina po mismo yung sound nila, sir. Meron po tayong Vice Presidente magnanakaw po buong pamilya, hindi makulong. 'Di ba? It's not the process. Okay? That is not the law. The law applies to all other land at other. Okay. Otherwise, nothing at all.
Okay? Tandaan po natin yan, ha? The law applies to all. Otherwise, not in at all. I am not in at all. Aray ko. I'm not in at all. I'm not in at all. Aray ko. Okay? Di ba, siyempre, magagalit yung mga DDS. Bakit naman yung mga flood control? Bakit naman yung mga flood control? Hindi pa nakukulong. Bulag lang kayo. Nakulong na ang iba't ibang mga nasa flood control. At ngayon, dire-diretso ang pagkakakulong. Pero hindi po ibig sabihin yan na palaligtasin natin ng ibang magnanakaw. Tama, mali. Di ba? Anong gusto mo habang buhay na tayo sa flood control? Hindi tayo mapokus sa ibang magnanakaw na pangalan ng mga Duterte. Specifically, Sara Duterte. Diba? Hindi pwede nakapokus lang tayo sa magnanakaw ng flood control. Mag-focus din tayo sa magnanakaw ng confidential funds. Magnanakaw ng ating mga isla. Magnanakaw ng ating hayop. Oo. Diba? Ganun kasi yung logic ng mga DDS. Pero yung mga magnanakaw sa flood control, meron ng proseso sa flood control. Ha? Pero we must focus, Your Honor, Mr. Chair, in different kinds of corruption. Okay? Because corruption is not only in one department. It's not only in one. For example, DPWH. It is also in Office of the Vice President. The confidential funds, 125 million in 11 days. Imagine that. Okay? So we must focus in the whole system of government. We must not only focus in this DPWH flood control issue. Because in different parts of the government, there's a different corruption. Amen. Aray ko. Last year that these complainants believed, and these complainants continue to believe, that it is no longer just the constitutional obligation of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic. That obligation is no longer just a constitutional one. It has become, and it remains to be, the moral obligation of Congress to impeach and remove from office once and for all Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney, meron po ba tayong mga matitibay na ebidensya para Yes. suportahan yung ating reklamo against the Vice President? Yes. It's a 98-page documents. The pleading, minus the annexes. We certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a Nako. very strong case against the Vice President. Yari. We attached the DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. And here comes the affidavit. Okay, on one hand, the case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Uy! Because the Vice President, her two officers, submitted fictitious names as alleged recipients of these millions of pesos entrusted to her. We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do not exist. Oh, yan. Merry Crispy Atos. Yari yan. Ayan pa isang document. Bukod po sa COA, meron po tayong National Statistics Office. In this office, they cannot find Mary Grace Periatas, Amoy family, Marian Rivera. Oh my God. Aray ko. They were not born. They're not dead. They are what they are, fictitious. So the case will stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. And here comes, out of the blue, providing the missing link, so to speak, on how the Vice President actually did it. Ramil Madriaga's affidavit narrates how the 125 million pesos were actually spent on December 2022. Now, I think 2 weeks ago, if you can read in the pleading,
there's a prefatory statement quoting a song. Mm. The Senate President, Vicente Soto, said, impeaching the Vice President has become an impossible dream. But this group of complainants, we believe in that. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become an impossible dream, but we will continue to dream that impossible dream. Thank you. Sir, you mentioned po yung urgency na pag-remove kay Vice President Duterte because of her alleged offenses. Would you rather that the House go again with that one-third route, diretso sa Senate, or would you want the House to refer it first sa Justice Committee hearings na lang? What's your name again? Diana Escapadilla. Yeah, so it's really up to the House on how Yes. to proceed. We have two options. We can go through the more rigorous process of the House Committee on Justice, determining whether the allegations, the three impeachment complaints are sufficient in form and in substance, and for that committee to determine whether it should proceed to the plenary for votes. Or the House of Representatives could proceed. Alam nyo, mahirap na to ha. Mahirap po to. Tatlo to. Nakita nyo? Yung tingnan nyo po yung kay Ngisay. Tinalakay yung kahit may ang substansya. Tinalakay po yun. Yung kay Lisa Masa, yung sa Akbayan, tinalakay po yun. Eto, tatlo to. Tatlo po ito. Kakalkalin to. Ha? Kakalkalin po ito. At nakapaloob dito si Ramil Madriaga. Pag kinalkal si Ramil Madriaga, kakalkalin din ang mga ebidensya nung kay Ramil Madriaga. Ano sa tingin nyo mangyayari? Mabubulat-lat na ang katarantaduhan ni Sara Duterte. This is the fall of the Duterte. Aray ko. Tatlo to. Ha? Tatlo po ito. Tingnan nyo po yung pattern na ginawa ng Commission on Justice dito sa PBBM impeachment. Ganon din ang dadanasin ni Sara dito. Yari siya dito, mabubulat-lat siya dito. Pinasama pa siya ngayon talaga ng Supreme Court dahil doon pa lang sa Commission on Justice. Bubulat-latin na yan. Tapos sasagot siya. Patay ka ngayon. Hihintayin ka ngayon. Ha? Hihintayin ngayon, Sara, hindi mo pwedeng i-deny at hindi mo pwedeng hindi puntahan ng Kongreso ngayon. Dahil inutos ng Supreme Court na tropa mo, nabibigyan ka ng oras para sumagot. Ngayon, sasagot ka. Oh, hindi ka na pwedeng nagsuswimming ka, di-deadmine mo yung Kongreso ngayon. Hindi na pwede yon, boy. Ha? Hindi yung hinahanap ka sa hearing, sa budget hearing, nasa swimming ka. Ngayon, hindi. Sasagot ka sa Commission on Justice. At pag hindi mo ginawa yon, hindi mo sinusunod ang tropa mong Supreme Court. Sila ang nagsabi nun. Aray ko. Kailangan mo sumagot, mag-comply. Dahil kung hindi mo sinusunod yung ruling ng Supreme Court. Sila nagsabi niyan. Na dapat yung kinukomplain ay magkaroon ng kopya at yung kinukomplain ay bigyan ng pagkakataong sumagot. Ngayon, sasagot ka. Ang tanong, anong maisasagot mo kay Mary Grace Piatos? Aray ko. Tingnan natin ngayon kung anong isasagot mo. Anong isasagot mo kay Mary Grace? Anong sasagot mo sa AFP Youth Summit? Anong isasagot mo sa Ramil Madriaga? Anong sasagot mo sa 125 million? Anong sasagot mo sa sa warehouse? Anong isasagot mo diyan? Hihintayin yan ng Commission on Justice. Mag-imbento ka na ngayon ng panibagong kasinungalingan mo. With the more expeditious way of impeaching the Vice President, that is through a vote of 1/3 in the plenary. But on behalf of the third set of complainants, we believe either way, the evidence will speak for themselves. Attorney, do you have a credible witness to stand po dun sa impeachment proceedings? Yes. We have statements of the personnel and staff of the Vice President herself from the OVP and DepEd making admissions under oaths. So we can use these witnesses, and we have Ramil Madriaga, and we have the Vice President herself. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to be the millions of pesos, Patay. how they should be spent. With evidence po ito ha. Kailangan po with evidence. With evidence to ito. Sabi ko sa inyo, ipi-play lang po yung video ng good governance hearing tapos to.
Ipi-play lang po yun. Nagnakaw sila sa Youth Summit ng AFP. Ipi-play lang yun. Si Gina Acosta, kinuha niya yung pera from Land Bank, dinerecho niyang bigay kay La Chica. Ipi-play lang yun. Si Sulaika, nadulas. Ipi-play lang yun. Ano pa? Yung isa naman complain na direct threat to the president. Patayin mo si Bongbong, si Lisa, Martin Romualdez, no joke. Patayin mo si BBM. No joke. Hoy, Eddie Barog Campo, Dilima, wag mong guluhin ng bansa. Aray ko. Diba? Ipi-play lang po yun. Direct threat to the president. Ipi-play mo lang yun. Patayin mo si BBM, Lisa Marcos, Martin Romualdez, no joke. Tapos na. The video, Your Honor, Mr. Chair, sasabihin ng ano dyan, council. The video, Your Honor, Mr. Chair, is sufficient evidence. The video is telling itself already that there's a direct threat to the president, and that is impeachable, Your Honor, Mr. Chair. Because you're the Vice President, you have the courage to tell the assassin that you want to kill the President so that you will gain and be the President of the Philippines. Is stupid. So we have everything. We have witnesses. We have documents to prove that the Vice President violated her oath. She should be removed from office for culpable violation of the Constitution, for betrayal of public trust, for bribery, graft and corruption, plunder, and malversation. I hope you understand. I already sent you a copy of the soft copy of the complaint, and I will now turn over the microphones to our priest. Ayan po ayan po. Third impeachment na po ito. Palakpakan! Third impeachment na po. Yari ka dito, Sara. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan.
Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol